dagat, siyempre ang barko, do I said o ka restless ay yan, no? Pwede mo nga nasa sa tunga, kadason daw kinaanod-anod siya, no? Sa mga balon ang baraguro kabuhi nato may mga time din nga nadabot ang stormy na condition, mabalod, no? Maginabyuhon kung kaysa manami man ang panakayon ang mura natin na kabuhi kung magabot ang stormy na situation sa kabuhi naton i-anchor ka lang, no? Anchoring lang ang anchor ka kaya agad nga mangin steady ka sa isa ka doon nga sa diin maka-rest for a while ang among makarpo abi ko naka-anchor siya among marangatan nga kabuhi na si Kristo Jesus sa mo ang aton nga the anchor of our souls, no? Angkla kang aton nga mga kalag kay sa iya kay kapahuwayan kita. Yan mo saling ni Jesus kanina Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Kanami igit sa invitation na Ginoo sa aton, no? Come unto me. Yan mura, no? Isa ka reminder sa aton among ambanon, the heaven of rest na mong aton nga Ginoo. Sige, sa aton nga luwas sini nga salamat kita gihapon ari kita sa sini nga adlaw samtang nagapabot kita sa aton mga upod sa Ginoo nga nagahimos padulong sa sini nga doon magasugod lang kita sa aton nga pagtuon sa pud sa Ginoo kaupod sa aton nga mga viewers, no, dira sa live stream sa good morning dira sa inyo kung di man kamo nga mga lugar at kung sino kamo, no, salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod sa sining aton nga puluton sa Ginoo sining adlaw, no? Kag mayad nga lawas sa inyo tanan dira. Kag subong man sa mga alagad sa Ginoo nga nagapreparar sa mga mensahe sa lain-lain nga mga simbahan ano maghatag kaalam sa aton nga mga alagad niya para sa mga mensahe para sa mga tanan sa Ginoo. Sige, good morning everyone. So, diri kita sa atong mga Biblia. Magatuon kita diri sa libro sa The Book of Jonah. The Book of Jonah. Ining libro The Book of Jonah sa chapter 1 verse 1 nga nagasilig diri now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Magapangamuyoan kita, Lord, of di kami sini nga pagkonsi mo nga mga pulong, tagi kami kaalam sa tukid, kapag pangusisa sini nga kamaturan, ano bala ang mangin connection sa sining among nga pagtuon sa among pagpangabuhi sa sining mga pulong mo nga among limbasa sa kabuhi ni sa sining mga taga Nineveh gabay Lord nga ihatag sa amon ang dugang nga kilala sa sining nga mga pagtuon namon. O di kami sining nga tion in Christ's mighty name. Amen. Now si Jonah diri, no, di siyempre sa kapropeta na bilang sa minor prophet. Ang istorya diri si Jonah di siyempre gitawag sa Ginoo padulong sa Nineveh. Ang Nineveh dito sa ibabaw, no, northern part ng Israel. Pero sa gitawag ini sa Ginoo si Jonah, si Jonah naglakad siya.
Instead magkanto sa Nineveh, nagpadulong siya iya sa Tarshish. Ang Tarshish nga lugar, part ra kang southern part ra kang Spain, dito sa Idalom, no? Part ra kang Spain, pero dito na siya sa Idalom, no? Paano siya, coastal place ra ang Tarshish. Di siyempre may ara ang mga barko dira, no? Sa kanyang pagdagat sa among syudad sa Tarshish. Now, di karon sang dito na naglakad si Jonah dito sakay sa barko ini, sa tunga-tunga pa lang sang lahon nagabot ang bagyo, no? Kag do malunod ang among sakayan, kag nag-decide ang kapitan kag ang mga crew dito nga ipamahulog ang karga kay tungod sa basod nga panahon nga daw malunod tungod sa kabug-atan nga ilang nga karga. Nag-decide sila nga panghulog. Kag ang tansa-tansa dito nagapangamuyo ron, no? Nakita nila dito ya si Jonah sa Idalom nga nagakakulong. Kag dito giniimbestigar nila kung sino siya, doon siya nagalin, no? Ano iya lahi? Dito niya ginsugid, no? Ang iyang lahi siya, na lahi siya sa Hebrew man, kag nagpalagyo sa Ginoo, kag nagapati siya nga ang pagyo nangin kabangganan sa iya pagpalagyo sa Ginoo. Ginhulog siya. Kasi niya, hulog na lang ninyo ako. Kag san dito nagkanay ang balad, kag ang Ginoo may ginpreparar para kay Jonah. Ang isa ka whale dito, kung balina, na sa iya, nagswallow sa iya, kag ginbalik siya sa duta, no? Sa isa ka doong coastal place. Kag dito, naglakat si Jonah padulong sa Nineveh. So, ang wali ni Jonah dito, amo ang wickedness kang mga tao nga ra register sa Nineveh. Kag ang hari, kag ang mga tao dito, kag ang mga tao dito na ginulsol sa ilang ginhimo, mga kasalanan, di ang mga sapat dito, fasting, kag dito na mangin maayo ang resulta sa ginhimo ni Jonah nga preaching sang puno sang Ginoo. Kag si Jonah iya way nalipay. Dili sa Ginoo, way siya nalipay kang resulta kag iya ginhimo. Ambot, no, kay kung anong ara kay Jonah. Siling si Jonah, hindi ka, ano ni, kadason ang gourd dito, ang gourd ra isa ra katanam nga siguro malapad rang yang dahon nga nagatabon to sa nga hindi siya mainitan, siguro kung makalpo bla siya kung sa hindi siya mainitan, nagtubo sa gangihon ang among nga gourd nga nagtabon sa iya. Sa muli sa sunod nga gabi na napatay ang gourd. Ang tanong, mao tinangakig si Jonah. Sila sa Ginoo tiyan imo pagpangakig bala husto na pagpangakig. Nangakig ka tungod sa gourd nga hindi man gani ikaw nagpatubo. Kag dason nadula sa nagtubo sa isa ka gabihon kag nadula man sa sinarag gabihon nanugon ikaw kang gourd nga hindi man gani ikaw nangabudlay sina. Sila niya hindi man bala ako magkanugon sa sining mga tao sa Nineveh nga wala sila sa hibalo about what is right and what is wrong. Di karon lang haki kay mo tungod sa board. Siling niya kung naluoy ka sa board, mas ako nga naluoy ko siling sa Ginoo, naluoy ako sa mga katawan. Di dito natapos ang istorya, no? Sa istorya sa Ginoo kay Jonah. Buti lingon ang Ginoo. Amor pa sa Bible nga the Lord is not slack concerning His promise as a man counts slackness, but is long suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
ang Ginoo naton merciful gid siya nga God. Kag-loving God, merciful God, no? Forgiving God, gracious God, ang ining aton nga God. Outside Israel, kay Tislinta, ang Israel amo ang gani ni ang nation kang Ginoo nga promised land, mayra siya nga Diyos. Tisling sa iban ang mga outside Israel, mga Gentile nations nga ang ilang mga Diyos amo abing mga idolatros, no, idolatry ng mga graven images. Pero ang God gali, on the other hand, nagapakita siya sa niya nga graciousness sa sining mga Gentile nations. That is why nga ang ginagamit niya ang mga propeta nga magkadto sa iban nga mga neighboring countries outside Israel, nga padala niya na pareho kay Jonah. Ang Ninive nga diya outside Israel rin diya, dito sa ibabaw. Si Jeremiah, sa Ginoo, Jeremiah, why ikaw ara pa lang sa tiyan, ikaw sa mimo nga iloy, kinitambdo ko na ikaw nga propeta sa mga pungsod. But silingon nga ang God concern man siya sa mga Gentile nations nga maluwas man sila, hindi lang sa nation of Israel nga nagaka-focus ang Diyos sa nation of Israel. No, even the Gentile nations concern ang Diyos. Karon mangin maayo ang resulta diri sa preaching ni Jonah. Now, ang nakita naton pag diri nakapamangkot naton, ano gid balang wickedness sang sining Ninive nga angan nag-abot gid ini sa presensya sa Ginoo. Silin sa Ginoo diri, for their wickedness is come up before me. Now, ano nga wickedness ini nga ara sa ila? Kung basahon pang the book of Jonah from chapter 1 to chapter 4, why kita sa nakita diri nga ano nga sala nga specific gid. Basta wickedness lang, in general, wickedness. Dali, sa iban nga mga libro, pareho sa ginhambal ni Nahum, sa ginhambal ni Micah, ni Amos, gin-describe gali diri ang sala sang Nineveh. Ang nakita sang iban, violence, prostitution, idolatry, dehumanizing, gabakambal kang cruelty, no? Mga sala ini gali nga ara makita sa syudad sang Nineveh base sa description kang iban nga mga propeta sa sining mga libro nga ginsabyet naton. Okay? Pauti ang sala no sang Nineveh nga ini amo na ang nakuha naton diri, no? Ang kita naton diri. Sa the book of Amos, ang ining Nineveh kay gali ang na-remember ta nga sa ginsabyet naton bala nga sang 722 BC ang Israel nga pungsod may kuan siya mo 12 tribes. Ang kag-divide ang ining kuan nation of Israel, ang 10 tribes na ginbihag ini sa mga Assyrians sang 722 BC. Ang southern kingdom nga mo ang Judah and Benjamin ginbihag ini sa time ni King Nebuchadnezzar sang 586 BC. Karon ang 10 kingdoms ngayon na nabihag sa mga Assyrians, nagapati ang mga iban nga Bible scholars nga mga naga-star dito sa Nineveh, mga kwan gali ito, mga Israelites man gali ra dito sa ibabaw, nga ginpangasawa kang mga Assyrians, nga nag-star sila man sa malawig nga mga panahon dira sa Nineveh. Ay kanami gali no. Kaya mo galing nga kapwa man gali nga mga Israelites ra dito kung mga Jewish ni part sa mga Israelites naman no.
ang amo nga mga tao dito, ti nagmingle ran mo ang mga tao dito, nagmix klaran, nag-intermarriages ran. Okay. Ang kamo ini siya, ah, panahon tabla sa the book of Amos chapter 1, chapter 3, Amos, alam, sabi, um, ang violence 3, chapter 3, verse 1, the book of Amos. Amos chapter 3, verse 1, uh, ela, violence, ela. Nahum, I should say. Nahum chapter 3, verse 1, Nahum. Book of Nahum chapter 3, Nahum. Nahum chapter 3, verse 1. Woe to the bloody city! It is all full of lies and robbery. The prey departed not. Siling ni Nahum diri. Nagambal ini sa city of Nineveh. According sa chapter 1 verse 1, ang introduction nila, Nahum chapter 1 verse 1, the burden of Nineveh, the book of the vision of Nahum, the El-Hoshite. Okay, ang ginatugman niya di ang city of Nineveh. Now, sa chapter 3 verse 1, ginsabitan di, woe to the bloody city. Ang city of Nineveh, ginatawag nga bloody city. In other words, siling aton kay na, nga ini nga syudad, full of violence. Ang mga tao dito, masalita nga violence, ang krimen, bloody, siguro, naga-street fighting ni sila, kung ano ni, nagalagsanay sa mga, mga hinganiban, no? Wala tuo, di amura, no? Ang tao, wais ang kahadlok sa Diyos. Woe to the bloody city, according to Nahum, it is all full of lies, puno sa mga kabutigan. Well, just imagine ang mga tao kapag pangabuhi sa kabutigan. And robbery, ang pagpangawat. Wow, pangawat. Robbery, no? Ayan, mga tinago sa mga tao kay iba, ginakawan sa iba. The prey departed not. Okay. Di ara ang tao, no, nga nagahimo sa mga kalainan. And also, in verse 19, jump kita sa verse 19, Nahum 3:19, nagasiling dira, there is no healing of thy bruise. Thy wound is grievous. All that hear the bruit of thee shall clap the hands over thee, for upon whom hath not thy wickedness passed continually? O nagambal ini sang pan, no? Thy wound is grievous, all that hear the bruit of thee shall clap the hands over thee. For upon whom hath not thy wickedness passed continually? Nagambal ini according sa pan, no? Nagambal kang cruelty. There is no healing for your injury, your wound is severe. All you hear the news of you upload your downfall, or who has not experienced your constant cruelty. Sa isara ka pa, no? Paglubad sa among version. Dito dra, no?
cruelty. And also, sa verse 4, Nahum chapter 3, verse 4, balik kita diri, Nahum 3:4, because of the multitude of the whoredoms of the well-favored harlot, the mistress of witchcraft that selleth nations through her whoredoms, and families through her witchcraft. Nagambal naman ini sang sorcery and witchcraft. Ang sorcery nga ini, basta dyan gani ang sorcery, dyan ang witchcraft. Tigin sa lang tinang word nga harlot, no? Okay, harlot. O kung whoredom, nagambal ini sang prostitution. Prostitution. Ang word nga sorcery, though may kwan siya, may elemento sa ginatawag na drugs, ay ang sorcery nga word. Diyan nagalin ang word nga pharmacy, gambal kang drugs, no? Ano na siya rin sa Greek, basta ang iya ka translation sina pharmacy. Ang word nga sorcery, diba sa iba lang nga nagakunik ini sa mga drug addiction, sa mga illegal drugs. Okay? Amo yang nakita man kang ibang mga scholar nga sa among lugar no, hindi lang siguro sa aton kapanahonan subong nga nagaluntad ang mga drugs, no? Illegal drugs. Kasi sa unang nga panahon, ang hindi man sila nga amo gidra nga substance ang ginagamit sa subong, basilain nga mga substance pa lang nga nagahatag sa mga tao sa pakahalalin katugas. Okay. Si mura sorcery and witchcraft. Si karon ang nakita nato diri sa mga libro sa The Book of Jonah nga sila naton kay nga ang ini nga wickedness sa among nga syudad hindi nakita sa among nga libro mismo sa The Book of Jonah, pero makita sa ibang nga mga libro pareho kay Nahum, kay Amos, kay Micah, na kag nagapakita na ang among nga sala, ang violence, ang prostitution, ang idolatry, dehumanizing, nagambal ini isang cruelty, no? Nga nagaluntad sa among syudad. Kag ang idolatry sang sini nga lugar sang Nineveh, ang ila sini nga Dios amo ang bull god. Natapan mo kay ang kay Baal, ang si Baal nga raman bull god, kanang Diyos nga baka. Okay? Amora si Baal, no? Kag may isa pa diri ka Diyos man ang among namudamo-damo ni nga mga graven images mo, sari-sari nga mga Diyos kang among mga pungsod. Sa nga time. Ang ila siniman nga Diyos, ang iyang nga face tao. Pero bull na siya, no? Kag may pikpak with the face of a man and the wings of a bird. May pakpak. Pero taho na siya. Pero sapat. Siya mo maragurong ginambal is the book of Romans chapter 1 verse 21. Romans 1:21 abi kadto kita. Romans chapter 1 verse 21. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. So muna ang mga description kang Bible nanungod sa mga graven images.
o kung idolatry sang mga iban nga pungsod. Sa sadto nga time, no? Um, kag damo ning siling naton kay na nga ang Ginoo diri sa libro sang Juna nga ang Ginoo may judgment kun tani sa sining siyudad sang Nineveh. Okay, tungod sang ilang nga wickedness. Kung magtuon kita sa Biblia, halin sa the book of Genesis, may lain-lain nga judgment nga ginpakita ang Biblia. Sa time sang innocence, ang judgment sang Diyos sa tao, sa kay Adam and Eve, amo ang tinatawag nga kwa, no? Ang judgment is ginkuan niya, ginpagwa niyang tao sa Garden of Eden. Ang Garden of Eden, gwardyado sang flaming sword, flaming sword na nagalibot-libot dira sa sa garden ang tao hindi magbalik ran sa Garden of Eden. So ang tao gintabog niya, no? Kag ang dispensation of conscience, uh, every dispensation may ara nga specific nga judgment ang Ginoo. Sa Noah's flood, no? Diri, no? Judgment matukang Ginoo tungod sa wickedness. Ang judgment kang Ginoo sa ano pagtani sa time ni ang judgment kang Ginoo sa Israel mga 430 years nung nga ara sila sa Egyptian bondage, no? Okay? Egyptian bondage. Kag ang judgment kang Ginoo man diri sa time ni kay King Saul, no? Paano nag-divide ang Israel, no? Northern Kingdom kag Southern Kingdom, no? Mga panra, no? Mga resulta ina sang penalidad sang Ginoo sang pag violation kang tao sa pulong sang Dios, no? Every dispensation ang Ginoo nagapadala kang iyang judgment. Diri ang judgment, no, sang cross ni Lord Jesus Christ, ang rejection nila kay Lord Jesus Christ, magaresulta man, no, sang 7 tribulation period sa nation of Israel, no? Kung sila nga rejection, kag ang tao under grace, ang ilaman nga judgment, ako man dyan, no? Ang Great Tribulation period. Ang rejection kang tao, ari man sa the lake of fire, no? Ang rejection kang tao sa gospel. So, may mga judgment ang Ginoo sa mga reject kang iyang pulong. Ang nakita naton diri nga antes ang Ginoo magpadala sang judgment. Ginakuan niya nay, no, ang ginahatagan niya sang warning ang isa ka pungsod. Ayan, pungsod kang Israel, ginakuan niya, ginahatagan niya na isang warning. Pareho diri nakita naton sa the book of Jonah dito sa Nineveh. Diri sa aton nga time, bastante gid ang reminder ka naton sa pulong sa Dios. Nakita ta ang presentasyon kang pulong kang Dios nga may amo nga event nga magasunod. So kung ang tao magkaroon kang awareness ang tao, pwede malikawan ang amo nga event na ini
no? Kay ti ang Ginoo naghatag sa kuwan mo sang isa ka solusyon nga ang tao makaiwas sa sini nga bagay kaya rapture. Yatagan niya kita sa sini nga event, no? Nga mapalikaw kita sa sini nga event. Kaya ang ini nga event, makabig ni siya nga wrath, no? The wrath of God, the judgment of God during this period, no? The tribulation period. Ari ang rapture. Okay? So ang mga tao diri nga nagmatiga sa pulong sang Dios, naga-reject ang pulong kang Dios, aring ilang sentensya. Pag ang mga Jewish people nga nag-reject kay Lord Jesus Christ, amo man ilang sentensya din. You see? Kag as a whole, ari diri ang ending kang tao, ang final judgment kang tao, ang lake of fire. Di ma-facing pa man sila sa the great white throne judgment before sila nga ari diri. Kini nga mga bagay maiwasan ni siya ari di. Iwasan ni nga mga judgment kang Ginoo kung ang tao mangin open lang siya sa pulong sang Dios. Receptive lang ang tao sa pulong sang Dios. May manami nga plano ang Dios sa tao nga maiwasan ini nga mga lugar nga judgment kang Ginoo. Kita na lang the book of Jonah kay nakita naton ang tao na mabinatunon sa pulong sang Dios nang ginwali ni Jonah nangin maayo ang resulta. Ang character kang Dios, ang iyang nature, wala naga-change. Siling sang Bible, Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Ang iyang mga ang nature kang Dios, ang iyang attributes, why naga-change ra kana. Pero ang iyang dealing naga-change. Okay? Nga ang judgment niya pwede maiwasan. Kung ang tao nagang mabinatunon sang warning kang Dios. So pwede maiwasan, no? Naga-change ang dealing kang Ginoo. Ang dealing niya punta nito, i-judge niya ang Nineveh, but then ang mga tao balik sa Dios, ang judgment kang Ginoo na postpone. So dealing ra, gabala kang dealing. Amura, no? Nga ang nakita naton diri. Yung mura na siling sang Bible, again, sulitan, bangin ang balaton kay na the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang ato nga Ginoo, He is a gracious, loving, merciful, forgiving God, sa aton nga mga kabuhi. Di kuntani ini nga period, no? O kung ang mga tao nakakilala lang sa pulong sang Dios, mamati lang sa pulong sang Dios, ay ini nga period, grace period nga ini, bao period gid ni kuntani nga makabugtaw ang tao sa manami nga plano sang Dios para sa ato. But then ang mga tao subong way nagakilala sa Ginoo, nagamasake ang tao sa sa sini nga kalibutan, no? Ang trend naton lain subong. Ang tao do way nagakilala sa Dios. Ang corruption sa gobyerno, ang violence, ang ano pagit, kaya mo to kinang word nga rabiriyaw, ang rabirira, baga ka nga plunder, o kung, ano pa pa ni, mga money laundering, ano pagit, mga ill-gotten wealth, ang word nga rabiriya, mura ka na. Sa Bible, tinawag lang atin kapanahonan subong. Diba? Pag kapanahonan sa muna, tungod sang judgment kang Ginoo sang ginahimo kang tao ang atan panahon ako marasubong kasi mamati kita sa radio at television, grabe ang corruption sa kung gobyerno concerning sa mga narkotami, ang budget sa flood control na to, grabe ito nga man. Ang kwarta kang gobyerno ang makaputupasos sa mga proyekto nagkakto lang sa pipila ka mga tao, grabe lang sulhay nga pagpangabuhi. Just imagine, pera ka mga sarakyan to sa isa lang ka mga tao nga to. Ito lang. Ginatol nga nanda ang mangkat ng aton gobyerno, atong pungsod.
Masubo tayo, di ba? May mga pumuluyo kay kaya nga iba hindi pangabuhi ti masulhay ara no ginagutom pa isang pagkaon wala sang panahon na lang no. Iya, masubo, masubo. Kag hindi lang rangan namin kilala sa aton nga pungsod nationally kundi sa iban nga pungsod bantog ang aton nga pungsod sa tungod sa sinang nga corruption. Makahuluya no. Mahuya kita. Tungod man ra sang mga leader naton makita ta gid nga way tikadlo sa Ginoo. Amo ra ganing ang corruption gali bisan sa panggobyerno kay ang corruption nga ginatawag hindi lang ra sa panggobyerno nga pagdumalahan kundi bisan sa daily living kang tao basta ganing once ang tawo ang iyang spirituality marayo sa Dios no ang tanan nga type of corruption mahimo kang tao itanda ra kang kabuhi nga wala sa Dios malayo sa Dios nga kabuhi ang aton pungsod ginatawag nga Christian nation pero hindi ba lang apon tani pabugal ta kay Christian kita kadason ang expectation nga maumuwad kita kay nagapakita sa kang honesty mo Christian ba kaya kay pintang mga pungsod hindi Christian kita lang sa tunga diri nga nalibutan kita kang iban nga mga country hindi sila Christian and yet kita iya ang Christian pero wala nagasanto sa ginaklaim nga Christian ang aton nga pagpangabuhi ay kalaway no sa pagpa hindi lami sa Cebuano pa ay kaya mo ra no kaya mo ra sila isang Ginoo dira sa mga Israelites nga if my people ano kani sa second Chronicles chapter ano siya verse 7 chapter 7 verse 14 if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Kung taniya mo rin sa Ginoo kung ang akong katawhan nga ginatawag sa akong ngalan magpaubos sila sa ilang mga kaugalingon kag magpangamuyo kag pangitaon ang akong nawong kag magdiso sila sa ilang nga mga kalautan niyan ako magapamati gikan sa langit kag patawaron ko sila sa ilang mga sala kag ayuhon ko ang ila duta ayuhon ko ila duta kay tungod nga ang duta masakiton tungod sa corruption contamination kang corruption sa pagpangabuhi sang tao. Kaya mo to kinang nakita ta nga claim naton nga ang syudad sa Nineveh full of violence. Ito kay na idolatry, prostitution, no? Kag cruelty, no? Amura ang sala dito sang among syudad. Kabay pa man nga ang pagpangamuyo naton sa mga leader naton aton ginbasihan ta lang ni siya ang nagakatabo sa time sang Ninive kay sa iban nga mga kapanahunan sang Biblia sa aton kapanahunan sa subok no nga ari man kita sa sini nga period grabe gid ang korupsyon kaya mura nga ang Ginoo maghatag sang siguro pan man kang Ginoo mga pamagi marakang Ginoo siguro nga mabukaran ang mga ginatago bala no di agon magmuklat ang aton nga mga painuhino ang aton nga mga palansaron sa mga gakatapo amo sa isang Bible nga waay sa ano gani there's nothing covered that shall not be revealed and hid that shall not be known waay sang natakpan hindi mapahayag kag waay sang natago nga hindi makita no mabukaran ano di ang Ginoo magapangita sang pagi nga mabukaran gid dugang pa sila sa Bible diri bahin bala sa mga ill-gotten wealth ali sila sa Bible diri sa the book of Jeremiah 17:11 Jeremiah 17:11 kay
ang tao baway sing pagkakontento basta material nga bagay, hindi mo kita to, no? Hindi ka sa bilog pa lang nga salakyan do. Okay ra na darwa, okay ra na total nga 40 na kilo to, dato 42 kilo anong ra sa style, no? Kasi do kay pagkakontento ang tao, no? 17 verse 11 siling sang Bible, as the partridge sitteth on eggs and hatcheth them not, so he that getteth riches and not by right shall leave them in the midst of the days, and at his end shall be a fool. Ang partridge, darang partridge nga sapat, ano na sa, lain na ng ostrich na. Okay. Ang amuni nga sapat, siling sang Ginoo diri, siya nga pulong, verse 11, nga nagapungko siya, sitteth on eggs, o yan, and hatchet them not, why niya man ginalumluman, ginaitlog niya lang, why niya man ginalumluman, siling niya, amo man diya ang tao nga nagakuha sang manggad, nga sa hindi husto nga paagi, amorang not by right, kag shall leave them in the midst of the days, bayaan naman ina sa mga tunga-tunga kang iya mga inadlaw, bayaan niya man na, di pareho kang partridge gali, maitlog lang, purwain niya man nagapungko siya, purwain niya man ginalumluman, bayaan niya man, amo man diya kuno ang tao nga nagakuha sa mga manggad nga hindi maayo, nga sa pila ka adlaw bayaan niya man. And at his end, ang iya katapusan shall be a fool. Mangin ang iya katapusan, kung ang iya nga punta, amo mangin kaangay sa isa ka buang. Okay? Ay nga man ang tao nga bilyonaryo ka, sa gulpi lang, nagbalik ka sa ginhalinan mo. Mayat pa kani karang namigado ka primero, nga nag-umwad ka. Sang sa nag-umwad ka dayon kag namigado ka. Hindi namin, no? Yan, ang tao mamaguhan ra. Masiling tao, oy, mura dito, mamaguhan siya sa nimo nga sang tentanan sa mga tao. Diyos, gusto ni, do pa kang partridge. Now, kapto kita sa the book of Proverbs 13:11. Ano pa sa ginambal sang Bible? Proverbs 13:11. 13:11. Nagasiling dira. Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Ang manggad nga ginkuha sa kalainan mawala, apang siya nga nagatipon paagi sa iyang pagpangabudlay magadugang. Kambala kang ill-gotten wealth gotten by vanity, ill-gotten wealth. Apang ang tao nga nagatipon paagi sa iyang pagpangabudlay magadugang pa, magaumwan pa. Okay? Ang aton tanan nga importante nga bunga kang aton nga binalasan, bunga kang aton mga pagpangabudlay, kung sa diin nga may anak kita, na may ginabless ang Ginoo nga bunga kang aton mga kinabudlayan, dalayawon inayat, no? Kaya nami nga pattern o kulturaran nga mga kung sa diin nga ginabless ang Ginoo ang amo nga mga bunga kang aton kinabudlayan. Pero kung hinmanggad nga kuha sa kalainan, maabot man ang panahon nga kuhaon na Ginoo. Sige, hindi lang kita kagadason dugang paglideri, siling naton kay na nga ang corruption, part ra kang spirituality kang tao nga way gid diyan nga ginaya kanalin sa pulong kang Dios. Okay. Kag ang idolatry gali may connection man ra, associated man ra gali sa covetousness. Kung ang tao gali idolatry, edi ang idol, no? Idolatry kag ang
kita ya Christian kita, biblical Christians kita, no? Christian kita because of the Word of God, the Bible. So, tinigyan maliban nga, ano tawag ni, ah, pro ko ng Christianity nga may lakip nga idolatry, amura lang hindi katingalahan na ang tao nagakubit siya. Karon tabla sa the book of Colossians chapter 3 verse 5, Colossians 3:5 nga ang idolatry associated with covetousness. Tingala kita nga ang tao nagamahinamkunon, nagapangawat kay tungod nga bunga gali ina sang idolatry. Ang idolatry sila kay iban ano naman idolatry basi kon parte ina sang kanya. Basta naintindihan tala sa Bible nga ang idolatry ang ginatungod sila sa Biblia kwan graven images, marba. Bikat ko tabing Colossians chapter Colossians chapter 3 verse 5. Colossians 3:5 nagasiling dira. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Mortify therefore your members which are upon the earth. Kaya mo yung kinibukang tao, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. May connection ang covetousness ngayon dito sa idolatry. Kaya nga idolatry, nagatudlo gali sa ano ni, nga ang tao nagakubit siya kag nagaywa bagit sa mga kalainan. In Romans chapter 1 dito mamarakay na bunga sang idolatry. Romans chapter 1 sa verse 21, no? 22, 23, 24, 25, and 26 nan. Kaya mura, no? 27 bunga ina sang idolatry nga ginasambag sa Colossians. Sige, dahil lang kita katabanay sa aton nga pagtuon diri about sa natunan naton sa libro sa Jonah, the book of Jonah. Pangamuyo talang diri ako ang aton nga mga leaders, no? Kung tani pandyan, no? Eye-opener sa aton nga mga Pilipino, sa aton nga mga leader, himaluoy kita sa aton nga pungsod, no? Pungsod sa aton ang atong pungsod sa resources lang tama na tamang garanon ang atong nga pungsod compare sa ibang nga pungsod. Ang ibang ito nga pungsod wala sang ulan, no? Ang ibang nga pungsod balas, ang ibang nga pungsod batuhon. Ang atong ganang pungsod fertile land, kanano lang ibugsok mo, ikano mo gabuhi. Sa langas-langas pa iban bisan ganito nang imo nga minama kon mga tubo. Langas-langas. Tod man ang atong nga pungsod fertile land, tanang nga resources jagi ka natin sa panguma kami man, no? Sa teknolohiya kang panguma naton sa mula dili pa iba nag-eskwela sa atong pungsod. Pero sa ulihin na ulihir kita sa teknolohiya sa farming, no? Nagakopya na lang kita sa iban. Kaso lang aton bagas nagakuha pa kita sa iban to kung malang-alangan kita sa aton bugas. Tungod man kang land conversion, mga lupa na to kung tani i-preserve ka lang panguma. Kasi importante yung pagkaon, no? Kaya ang sobra ka nga pagkaan ginakwanta man. Wala gina-export man naton ra. So ng mga OFWs nato naka-contribute man sa tax sa atong gobyerno. Ano para man? I-management lang ra, mismanagement din. Kag ipakita na kung tani ang mga leader naton nga ang pundo kang atong gobyerno nga masaligan naton sila.
hindi ma-discourage ang ating mga OFWs. Nga raw lang ating mga tax natin, mga ordinaryo mga Pilipino, magamit sa gusto nga paggamit para sa pagbubuhat ng ating pagpangabuhi. Kaya, kung hindi ka man mahatagan sa hustisya sa ating panggobyerno, ang hustisya kang Diyos mahatagan din sa uli nga panahon. Bisan o pa sila ini nga magbugtaw, no? Kaning bugtaw na no, sila na ang mali imo na pag maging tama, no? Kaya ang Ginoo nagkatanaw kang aton ng mga pagpangabuhi. Ang Ginoo mag-asintensya gid sa uli nga panahon. Ay hindi pa sa subong sa uli gid nga panahon. Hindi pa uli ang tanan, no? Pangamuyo kang mahatagan siyang kasanag ang aton mga leader. Kag mag-serbisyo ng matutuwa sa mga puso. Sige, ang mula na, no? Kag magapangamuyo lang kita. Isa salamat di sining adlaw, salamat sa sining amon na pagtuon sa imong pulong. Bahin sa libro ni Jonah, amon gintanaw ang mga hitabo sa among duog sa Ninive na tuman gid ang wickedness nga naglapot gid sa imong presensya, sa imong ikalupangon ang kabuhi kang mga tao dito sa Ninive. Kag ikaw concern ikaw sa among mga katawhan. Bisan nga amura ang ilang mga kalautan, pero nagapangibabaw ang imong gugma sa among mga tao. Nangita ikaw sang pagi sa pagpadala kay Jonah agod nga ma-prevent ang among so-called government corruption sa ilang kapanahonan. Kagara nakita ang pagkambyo sa mga leader kang among syudad. Kag nangin maayo ang resulta. Ayhan Lord, ako man ang ginatanaw namon ang problema kang amon pungsod. Oh Lord, kapangamuyo kami natagi man sang kasanag, kaalam, kag magbugtaw, kag magpanibag-o na sang nasahi sang pagdumalahan ng amon nga pungsod sang amon nga mga leader, tawi sila sang kaalam. Kag kung ano man ang mga kakulangan nila, mahimun-an liwat nila Lord, kag mabalikan ang gusto nga pagpangalagad nga may kahadlok na sa Dios ang amo nga pagpangalagad nila. Pangamuyo kami Lord sining amon nga mga leader. Ikaw sa gyapon bukas ang imo nga pagpasaylo sa tagsa-tagsa sa amon. So buligi Lord kay sining sa imo nga mga pulong, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their land. Ikaw Lord nagsiling sa imo nga mga pulong. Abay Lord, na ikaw din maghatag sa kasanan sa amon ng mga leader. At kami nga mga kaanak mo sa amon ng mga tagsa ka magkasimbahanan, ang amon pagpangamuyo. Lord, para gid sa kaiwan kang amon pungsod, kag kabay na ikaw maghatag kaalam sa mga leader. Salamat sa sining adlaw, kag sa amon mga individual nga mga kaanak mo, sa amon mga simbahan diri, kag sa simbahan sa iban man. Lord, kabay nga magkabuhi kami nga may kahadlok sa Dios kag may pagigugma sa Dios. Salamat kag inaman pangamuyo in Christ mighty name. Amen and amen. Good morning everyone. Okay. Kag pangamuyo kita no sa may yara kita na activity man birthday women's na to sa naman Sabado nga dyan. Okay, sa Ipukulo sa Sabado. Sige. Natag-natag kay Okay, please open your hymnals in hymn number 161, 161. A new name in glory.
mine. And the white robed angels sing their story. The Savior has come home. There's a new name written down in glory. And it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound forever, evermore to roam. I was only waiting at the cross, fearing that the death might be gone. When the heavens opened and I saw that my name was written down, there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robed angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound forever and evermore to roam. In the book is written, saved by grace, on the joy that came to my throne. Now I am forgiven and I know by the blood I am made young. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robed angels sing its story. A sinner has come home. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound forever and evermore to Okay, thank you good sa atong song this morning. Kaya, sige. Sa gihapon, no, atong pagpanamuyo sa atong mga utos ninyo. Kaya nga, ano, nalawas nila sa inyo. Mabit na tapos sa inyo mga tulang doon sa atong tangan, no? Maraming ka, Pagin kami sa imo no? Pag may nalawas dira. Kaya salamat man sa imo nga pagpangamuyo man diri sa amin. Si John Dave, Sasha, si Sister Juby, no? Toto Reiner, may nalawas dira sa inyo. Kaya subong man kay Brother Noel, praying man, no? Sa dira sa Abuam, may nalawas man dira sa imo. Mas wala sa imo nga your family man. Kaya manang lidit sa mga kabataan. Okay? Kaya subungan praying no, sa Yapon at abang family, Gastel family, no, Sister Roda, praying man. Kaya subungan sa atong mga young people, may lawas man pa sa inyo pag-eskwela, sa inyong mga trabaho. Kaya sa kita kasabo, sa atong mga activity, sa atong mga tanan, hindi kita magkalipat ang mga determine atong maning partner ng atong mga ginahimo sa atong mga tanan. Sige, praying man kay Ma'am, no? Ma'am Rose, thank you. Kay Toto, no? Praying sa ila. Namatay ni Mama Rose, pagkakuyo man kay kalawas para sa ila. Sige. And may kon kita, meron kita na testimony this morning. We have testimony. Also praying Pastor Sam, no? Good health man para sa iya. Siya napag-trabaho. Mama Teresa, kasi lahat ng praying man. Sige, do we have testimony? Makan. Sige, tanda. Ito may harap testimony. Do we have... Wala. Sige.
Sige. Akan kita kuha ng special number. Sige, kita ng special number. Sige, sige. Special number. Special number sa mga Rose. Hindi pa. Sige. Isa sunod lang yun, Ma'am Rose na. Sige, atak ka special number. nagabalhin. Pasubong sa atong Ginoo na He is the same yesterday and forever. Ang mga pulong heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Okay? Nag-endure ni siya yan forever, endure it forever. Ang pulong sa Ginoo. Nagabalhin ang tanan, lugya pulong mo lagi. So therefore, makasalingitan na rely upon siya, makarely kita sa iyang truth, iyang mga promises sa mga kabuhi, iyang pulong. Kagamoy siya nagatagsang comfort sa aton. Sige, thank you guys sa mga mensahe. Again, recall na to, meron testimony for the last time. Okay, testimony. Okay. So, wala. Okay, sige. Mag-proceed kita sa atong offering, no? Dahil sa offering, sa pagpangamuyo. Pagpangamuyo kita, tungkol ni Nang Jen, pangamuyo natin sa
ikaw gid Ginoo ang makita Lord kag ang amon nga mga testimony matikigan di Ginoo sa amon sa hapon ikaw gid ang Dios nga dalayaw Ginoo kag salamat Lord sa imo Ginoo nga paghatag sa pagimuno sa mga kinahanglan adlaw-adlaw Ginoo. Salamat Lord sa kabakot man nga ginahatag nimo sa tagsa Ginoo katapos sa pagbalay namon nga nagatrabaho. Salamat Ginoo sa imo Ginoo nga pagtipig sa ilang safety protection Ginoo sa ilang trabaho Lord. Ikaw gid Ginoo magpamaayo Lord sa nga adlaw tagsa-tagsa nga mga pamilya hatag Ginoo ang sa ulan nga hatag ikaw Ginoo magpamaayo ikaw makita sa tagsa-tagsa Ginoo ang mga kinahanglanon sa mga anak kanimo. Salamat Ginoo sa gihapon Lord kaupti Ginoo ini nga adlaw ang tagsa Ginoo ka mga pulong nga amon mapatian na sining adlaw ikaw Ginoo magpamaayo Lord makahatag sa amon sa maayo sa amon nga katulig na nabili diri sa kalibutan nga magamit gid namon Ginoo ina ang imong mga pulong magahatag Ginoo sa paghanungdom sa amon Ginoo ikaw lamang ang Dios nga amon ginutangpan kag saligan Ginoo kay wala gid kami Ginoo sa ikasarang wala ko sa amon kabuhi kung wala ka gani salamat Lord nga ikaw gid sa gihapon Ginoo ang Dios nga nagubay kag nagapilpig adlaw-adlaw sa tagsa sa amon Lord mga utod namon sa imo nga yara sa kuwa Lord kay John David isang Panginoon sa kay Nanita kay Rainer sa siya kay Noel kag subong Lord sa ibang Panginoon mga utod namon nga di namon kilala ikaw gid Lord tigugod sa ila kapag pusong yan nga lawas Ginoo kag ikaw sila Ginoo sa mga balatian kag sige hapon ang imo Ginoo gid nga maayo Lord sige hapon ginapaslamatan din namon kag sa sining adlaw ikaw gid Ginoo mag-bless kag sa tagsa Ginoo sa mga kamot nga makahatag Ginoo sige hapon ginabalik din namon ang pagdayaw in Jesus name. Amen. Proceed na lang kita sa ating ikaduha nga pagtuon diri sa pulong sa Ginoo. Diri kita sa atong mga libro o sa atong Biblia sa Galatians chapter 2 verse 4. Galatians chapter 2 verse 4. Galatians 2:4. Nagasiling diri. And that because of Galatians 2:4. And that because of false brethren, unawares broke in, who came and idly to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Pagkapangamuyo kita sa liwat, Lord, sa siningation, liwat kami, nagapalapit sa iyong presensya, pangayo liwat sa lugang makaalam sa pag-uon sininga mga pulong mo, na may ara kami nga ihibalo sa imo pulong bahin sa sining nga mga dinalan sa imo pulong. Kung di kami atay kami kaalam sa pag-amon. Christ mighty name. Amen. Iguluan nato nini in Christ. Yara sa kay Kristo Jesus. Si Apostle Paul nagsurat siya diri sa the book of Galatians
bahin diri sang nanungod sa mga false brethren nga dapat may awareness ang mga tumuluo sa simbahan nga nagkasiling diri, and that because of false brethren unawares brought in who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. May mga tao gali dito nga naga-mixcla, naga-mingle sa mga matutuod na Christian dito sa sininga simbahan. Sa aton pa nga gasulod ng dira sa simbahan, hindi mo maranabalaan mo sino nga mga tao. Ang ilang purpose dira, way kaman-kamaan, kay thinking ara man sila dira na nagaupod sa mga Christians sa sininga simbahan. Gali kay ilang purpose dira nga to spy out our liberty, nga magkadto dira sa simbahan kay ispiyahan nila, maniktik sila sa aton pa nga tinaga, maniktik, manilag kung ano ang nagakatabo sa sina na ibalik sila sa mas nga bandage, yan ulang bandage, higot, bandage, ginahigot ka, mapilas, bandage, no, kapuson ka, no, mura, bandage, meaning, nga ang ining mga Kristuhanon na nagdo kay Kristo Jesus, may liberty na sila, may freedom na sila, no? May kahilwayan rin, na why na sang nagaulipon sa ila nga pag-practice bilang Kristuhanon, kay ti bag-o na sila yan ng mga tao, ng mga tumuloon na ni Kristo Jesus. Nga why na sila nagakabuhi sa kasuguan, kundi nagakabuhi na sila sa idalon sa bugay na yara kay Kristo Jesus. So amo ni siya ang verse diri, and that because of false brethren unawares brought in who in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Amura nga may mga tao nga way nakaintindi bala kung ano ang mga tao nga yara kay Kristo Jesus, mga tao nga ini nga yara na kay Kristo Jesus, mga bag-uron nga mga tao nga halin sa makasasala ng mga kahimtangan sa unang panahon kag nagtuo kay Kristo Jesus kag ang kabuhi nagpalibag-uron. Amora bala sila ni Apostol Paul, no, sa iya mga sinulatan dito sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Ang busang isa ka tawo nga yara na kay Kristo Jesus, pag-una siya nga tinuga. Ang daan na kinaugali gintaligdan na, kagyari karon ang mga bangko nga mga butang na nga iya pagahimo. Pag-uro nga kabuhi nga yara kay Kristo Jesus. Amo diyan, no, nga nakita nato sa sining verse man sa Galatians chapter 2 verse 4 na may mga tao nga luyag panayasan, maghihibalo, panilag kung ano ang yara sa mga Kristohano. Okay? So may pag-uuna sila yung nga kabuhi ang ini nga mga tao. Now, nakibalo kita nga ang nagabag-o kang kabuhi si Kristo Jesus. Siling sang Bible, siling ni Jesus, without me, he can do nothing. Kung wala ako, wala ka mo sa mahimo man. So meaning ang kabuhi sa isa ka tao kung matutod siya ka Kristo no, nagadipindi kay Kristo Jesus. Si Kristo Jesus amo ang aton nga pattern, amo aton nga example kang aton nga Christian life. Amo ra basilin nila nga Christ likeness kay aton nga kabuhi nga sa una nga way kita nga kabuhi bilang sa kabuhi ni Kristo Jesus nangin kwa naton siya pattern sa aton nga kabuhi, Christ likeness nga kabuhi. Si Kristo ang iyang kabuhi nagapangabuhi sa pagwara sang sala, no? Isinles ang atong Ginoo, therefore ang atong kabuhi ginaanggita, ginareflecta ang kabuhi ni Kristo sa atong kabuhi. Amor sila ni
ni Paul again sa the book of Galatians chapter 2. Sa Galatians chapter 2 verse ginsabit niya dira nga sa verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Sila nga ginlansang ako, pupod kay Kristo, walay sa payan nagakabuhi ako, pero hindi na ako, uli si Kristo nga nagakabuhi sa akon, kag ang kabuhi nga ginakabuhi ko subong sa akon nga unod, ginakabuhi ko pagi sa pagtuo sang anak sang Dios nga naghigugma sa akon kag naghatag sa iya kaugalingon para sa akon. Si Apostol Pablo nag-testify ang kabuhi niya amo ang pagkabuhi kay Kristo Jesus. Sang una kay balo kita nga ang kabuhi ni Apostol Pablo nga ini nga ginatawag sa ulo kung paano niya ginhingabot ang mga Kristohanon. Ha? May ara siya nga permit halin sa mga mataas nga mga saserdote, no, pahanugot nga pagdakpon ining mga Kristohanon ini kag ginapriso nila kag ginabato kag ang iba dito isa dito amo si Stephen nga namatay pagi sa persecution ini paghigabot ni Saulo. Kay sa karon sa tiyon nga nagtuo mismo si Saulo nga ini kag nangin Pablo, siya naman ang nagwali agin kay Kristo Jesus. Ang iyang kabuhi manami ginapat nga testimony kay sa una manughingabot niyan nangin preacher na siya. Tungod sa bag-o nga kabuhi nga yara kay Kristo Jesus. Kag insambit niya man gani nga iya nga pagka-religious man, no? Bilang isa ka member kang Sanhedrin, magsili ka nga member kang Sanhedrin, member ka sa mga tao, mga ili, mga tao, ha? Nga may mataas nga posisyon sa isa ka religious sector, ha? Sa ulo. Ang iya pagka-religious na why niya sa Bible ginibot kapag ang ibang tao po sa tiyon na nakilala niya si Kristo Jesus dito niya na matutod na nakita ang kinalain sang kabuhi gali sang mga matutod na Kristohanon. Amo niya si Apostol Pablo. Kasi di sa iya nga pagpamatuod sila nga, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Kabuhi nga ginbag-o nga matutuod gid ni Kristo Jesus. Sa Biblia may nakita kita diri nga ining babae blang nga adulterous woman nga nasakwan siya caught on act nga nagahimo siya dala nila ito kay Kristo Jesus. Sila niya ining babae na sapwan ginamon nga nakahimo sang hindi maayo adulterous woman. Sa kasuguan ni Moses ginabato ini tungtong mamatay publicly habuyon sa bato dili ni Kristo Jesus. Sino ang sa inyo nga walang sinsala, amo ang una nga magbato sa iyo. Di na malandong ang mga tao nga to nga nag-akusar sa itong babae. Dugay-dugay nagtalikod sila. Sila ni Kristo Jesus din ang mga tao nga nag-akusar sa inyo sa iyo. Wala na Lord. Di meaning nga ang mga tao nga to ginkonsensya man sila. Nga sila may salaman pareho sining babae. Sa mura gali nga hindi gali ang tao quick to judge sa isa ka tao, no? Kundi nga quick to judge yourself. Husgahi, sintensyahi ang imo kaugalingon, hindi ka magsintensya sa iya sa iban. Kay may ikaw gali may ara man nga diferensya. Subo nga iban na may diferensya man. Diyan ta nakita ang pagpasaylo ang Ginoo sa sining adulterous woman. Si Zacchaeus umuman kobra sa gobyerno. Paano nga magpalampaw sa kabangkang gobyerno? No? Wala ko kapangawat wala lang mamidyusan kang tao makamidyos nga makaginansya siya. Amoro sila ato kaya sa aton sa school corruption sa gobyerno tama gidlog tama gigaban rampante.
Pero sa tiyon nga nakilala ni Zacchaeus, dito niya na-realize na ang ginimo niya hindi maayo. Kag nakasiling sa Lord, kung ano man ang nakuha ko sa sining mga tao nga ini, ibalik ko sila 4 kapilo. Lord, wow, dito ginpakita gid ni Zacchaeus, no? Kay si Zacchaeus ginakbag-o lang yang kabuhi tungod na na-encounter niya si Kristo Jesus. Siya kabuhi dito siya Zacchaeus nakarealisar nga hindi mayat ang iyang ginimo. Ginbalik niya sa mga tao nga iyang gikawat. Kung tani amurang pangamuyo ka sa aton man nga mga leader. Kag may ara gid man ang iban nga nagpanigbag-urot sa kabuhi ng mga leader natin, na may kahadlok sa Diyos. Amo di si Zacchaeus. Gintamay pa kay iban sila nga si Zacchaeus ini po si ang atong Ginoo malapit sa mga tao nga may mainahuon sa sila ni Kristo Jesus. I came not to call the righteous but sinners to repentance. Why ko nagkari diri para sa mga matarong kundi sa mga makasasala. Subong ang doktor, why ang tao nga mayong lawas wala ka kinahanglan doktor kundi yadtong mga masakit. Amo man ra ang kabuhi nato. Ang tao nagakinahanglan sa Dios. May panibag-o sang kabuhi. Ang nakita pa din nato diri sa Bible sa Mark chapter 5 may isa diri kang maniac of Gadara. Maniac of Gadara in Mark chapter 5 verse 1 through 15 na tunaan naman naton ini siya, no? Ang ining tao ining maniac of Gadara. Namo dito sa amo nga lugar ang ining tao nga ini naga-wild ni siya kag ginagapos ni siya sa iya nga mga himata pero ginabugras niya kag magpalagyo. Ang masami niya nga ginaistaran dito sa sementeryo. Kag wala ti tawo nga nagalabay dira kay kuno sinong maglabay ginalagas niya. Sa ulihi, naglabay dito si Kristo Jesus. Kag ining tawo nga ini dugay na nga mga panahon nga mo iya ginabatyag. Ginpangamuyuan siya ni Kristo Jesus in verse kwandira no from verse 1 basahan ko sa madasig sundasin yung mga mata in Mark chapter 5. And they came over unto the other side of the sea into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. Why isang tao nga makanta sa iya? Tama siya kamakusog, ginabugras niya ang mga gapos niya. And always, night and day, he was in the mountain and in the tombs, crying and cutting himself with stones. Ginasama niyang iyang mga lawas. Kung ano na lang ang makatda niya, nga ginasama niyang lawas niya. Ang masami niya ginastaran dito sa mga bukid, kag dito sa mga lulubngan. Verse 6, and when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. Nagdalagan siya. Nagdalagan siya kag nagsimba kay Jesus. Sa nakita niya si Jesus sa malayo, nagdalagan siya kag nagsimba. And cried with a loud voice and said, what have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God, and thou torment me not. Ang tao ang naghambal, pero ang nagadiktak ang isip niya are the unclean spirits. Na? For he said unto him, come out of the man. Wa ka sa iya, thou unclean spirit. And he asked him, what is thy name? Ano imong ngalan? And he said, answered, saying, my name is Legion, for we are many. Damo kami diri. Legion amon nga akon ngalan. And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. And all the devils besought him, saying, send us into the swine, that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirits went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000 and were choked in the sea.
2,000 nga mga baboy ang naglumpat dito sa dagat, no? Alin si Pilas lumpat sa dagat ay nagsulod dito ang mga unclean spirits, no? And that feed the swine fled and told it in the city and in the country, and they went out to the sea and went out to see what it was that was done. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. Ang mga tao ngayon nga nagadarlalagan nga mga ah, ano ni mga nagabantay sa mga baboy ngayon ang tawag sa ila sini no ang mga nagabantay sa sining mga baboy, and the herd ran violently, no? Mga herdmen tawag sini nagdalagan sila pakanto sa syudad kag nanugid, kag pagbalik nila nakita na nila dito ang ining tao nga ini nga nagapungko na siya upod kay Jesus in his right mind according sa verse 15. Ara na siya sa husto nga pangunahuna niya, kag nagapungko na siya, kag may panapto na siya. Now, ginayo siya ni Kristo Jesus. Sige tawag sini sa sining nga tawo the minyak of Gadara. Masiling kita nga minyak. Kuan siya gali. Isa ni siya katao nga naga-suffer siya sa isa kang minya nga sakit. Kung tawag sini manic disorder. Isa ni siya ka sakit nga paano do laki ng nansang sa psychiatrist, no? Psychiatric behavior so sini nga tao may sakit sa huluna. Siling naman gani bala nga do ano man do may connection do may kaanggid bala sa mga tao nga naglisar ng isip niya tungod sang makahalalit abi nga mga substance sa mga pani nga ginagamit nga makaguba sa utok, no? Okay? Nga masaling kita nga minyak, isa ni siya ka behavior nga sang tao nga wild behavior sa isa ka tao, no? Nga may pagkabayulinti kag dangerous ini nga person nga hindi kagit magpalapit. Amor ang minyak nga ito, minyak of Gadara sin tao ngayon. So kakay nang lansang kwalin sang medical attention amor ang mga psychiatrist naton, mga doktor naton sa pangunahuna, no? May bulong na. Pero diri nakita naton medically kag spiritually si Jesus ang nag-ayo sa iya. Murag gali nga may batyag ang isa ka tawo pero sa spiritual gali nga condition nakita gali nga ang devil behind. Ara gali siya ang devil. So diri para sa aton makita ta diri kung paano ginbag-o sa Ginoo ang kabuhi sining tawo ini nga sufrer diri kang amo nga pagbatyag nga nag-ayo siya. Kaya nakita naton diri nga mo ganin sila naton nga si Jesus amo lang ang makabag-o sa kabuhi sang tawo. Nga sa una mga tawo nga nagagamit sa mga makalalit nga substance, no? Makalalit nga mga droga. Pero nakita ka sa muli ng ila kabuhi na sa tiyon nga nakilala nila si Kristo Jesus. Damo nga mga drug addicts nga nalapamatod na paano nagmagila kabuhi. Okay? Tungod sa gahom sang Dios, sa bugay sang Dios, nagbag-o ang kabuhi nila. Ang ila sa una nga mga kahintangan, no? Malaba ang buhok, may mga tattoo, maniwang, no? Pero sa tiyon nga nagbago ang kabuhi nila, maayo na ang paghimo sa ilang kugulingon. Maayo na ang itsura, matambok na, no? Manayanaya na, maayo na ang pagpanghimo sa kugulingon. They are in their right mind, maayo na, tungod na nagbago ang kabuhi. Do pariyogit sining kaminyak o Gadara. Si Kristo Jesus lang amo ang makasarang makabag-o sang kabuhi sang tao. Okay? Sang kabuhi sang tao. Gusto ni siling kay na ni Apostol Pablo
Therefore, if any man be in Christ, a new creature, all things are passed away, behold, all things are become. Kag amo ni siya, ang siling ni Apostol Pablo nga may mga false brethren nga luyag magpanayasat, luyag mag-spy out sa aton nga liberty which we have in Christ Jesus. Number one, ano ang butang nga ara kay Kristo Jesus nga nabato naton sa tiyon nga ara kita sa iya? Kay silin sa Biblia, in Christ we have a love that can never be fathomed. May gugma kita nga hindi matungkad nga iya ginhatag sa aton. Nga sa una, why man kita nagay-gugma sa mga butang nga iya sang Dios, sa iya sang Ginoo, sa tiyon nga nakilala naton si Kristo Jesus, nakatuon kita nga magigugma sa Ginoo kay kung kag magigugma sa mga butang nga iya sang Ginoo. Siling sang Biblia in Romans 8:39 hambal dira in Romans 8:39 siling ni Apostol Pablo sa gugma diri ni Kristo Jesus in verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Ay nanggugma sang Diyos nga yara kay Kristo Jesus, hindi siya makasiparar sa aton. Bisan ano pang nga mga kabudlayan sa aton nga pagpangabuhi, hindi sila makasiparar sa aton sa gugma sa Diyos. So mayara kita nga gugma nga hindi matungkad. Kanat di patong. Kag sa kay Kristo Jesus, may ara kita nga a life that can never die. May kabuhi kita nga hindi rin mamatay. Yes, sa sining nga physical nga lawas, mamatay kita. Pero sa piyak nga kabuhi, may ara kita nga kabuhi upod sa ato nga Ginoo that can never die. Okay? Kag sa kay Kristo Jesus, may kabuhi, may ara kita nga righteousness that can never be tarnished. Inang righteousness nga ginhatag niya sa aton, nga alin sa Dios, nga yara kay Kristo Jesus, ginhatag sa aton, ginsuklob naton. Ina nga righteousness nga hindi siya mamansahan nga righteousness. Okay? Kag sa kay Kristo Jesus, we have a peace that can never be understood. May kalinong kita nga hindi naton tuman gid naintindihan. Hindi naton masaysay ang ina nga saysang kalinong nga iya ginhatag sa aton. Siling ni Kristo Jesus, in the world ye shall have tribulation, but in me ye might have peace. In the book of John 16 verse 33, ginsambit ra John 16:33, siling ni Lord Jesus Christ, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. In me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. Sa kay Kristo Jesus mayara kita nga kalinong nga hindi naton kumanggit nga naintindihan ang ini nga kalinong. Ang ina nga kalinong naghatag sa aton sang confidence. Ang ina nga kalinong naghatag sa aton sang security. Nga ginhatag niya para sa aton, no? Kag si Kristo Jesus, siya ang isa ka persona nga diin nga ginaalagan naton. He is the person that we worship. Okay? And He is the provision of our salvation. Siya ang gin-provide sang God sa aton sa aton nga kaluwasan. Siya ang payment kang aton nga sins sa aton mga sala. Kag siya ang aton nga partner kang aton nga in our journey sa aton nga Christian life na ini.
Siya ang aton nga partner kag aton nga kabuhi. Kag siya ang aton nga power of our victory sa aton nga Christian life. Siya naghatag sang victory sa aton. Kag siya man ang aton nga purpose kag aton nga kabuhi. He is the purpose of our life. Di, no? Kung way kita sang Jesus, way kita sang Ginoo nga ginalagat, yan lang biyang purpose sa kabuhi naman. Kaya ang kabuhi ka, naghatag sa satisfaction kang fulfillment kang atong kabuhi. Amo lamang ang aton nga pag-alagad sa Ginoo. Kag way naman. Sili ni Apostol Pablo, we are more miserable people. Sili niya, kung waay kita sa Ginoo sa kabuhi natin. Ang resurrection ni Lord Jesus Christ, ang orang naghatag sa victory sa mga Kristohanan, ginambal niya ra sa may the book of Corinthians. Sili niya, kung nag-why si Kristo Jesus nabanhaw, why kita sa miserably kita nga mga tao sa nga mga Kristohanan. So that is why hindi kita miserably, hindi kita unhappy. Tungod na si Kristo Jesus nabanhaw, kang iyang pagkabanhaw naghatag sa victory sa atin. Kag siya ang mo ang purpose sa atong kabuhi nga nag-alagad kita sa iya. Kay kun way man lang kita nag-alagad din, purposeless atong kabuhi. We are unhappy, we are miserable. Kung way kita sa purpose ang kabuhi. So ang purpose ang kabuhi naton is to serve the Lord. As long as nga ginhatag sa Ginoo nga kabuhi, kag ini nga nabiling nga kabuhi naton, ihatag naton para sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo. Okay? Ina nga kabuhi. Ikabay pa man, no? Ang Ginoo naton, siya lamang ang aton nga alagaron. Siling sang isa ka bata, life is play, life is play. Ang kabataan mahilig sa paghampang, life is play. Siling sang farmer na nag-arado siya sa mainit nga nagatgiti nga nagabalha siya. Siling niya, life is pain, life is pain. Pero may isa ka tigulang nga naga-sky watching, nagatanaw sa mga bituon. Kaya nakita niya ang katahom sa mga bituon nga ginimo sa Dios. Siling niya, life is Christ and life is gain. Ang kabuhi, siling niya kadalagan kay ang kabuhi si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus. Kaya no, ang kabuhi naton si Kristo Jesus biglang nanginsinto sa itong kabuhi. For to me to live is Christ and to die is gain. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kabay pa man nga si Kristo Jesus amo ang mangin priority kang aton nga kabuhi. Kag ang nangin purpose ang aton nga kabuhi. Siya ang may gahom sa pagbago sang kabuhi sang tao. Siya ang may gahom sa pagkabuhi nga nagabago sa kabuhi sang tao. Pagapangamuyo kita sining nga hapilo. Lord Jesus, thank you again sa sining adlaw. Salamat sa amon nga pagpapalandong sa imong mga pulong. Lord, nga nakita namon diri nga sa kay Kristo Jesus mayara kami nga gugma nga hindi matukad. May kabuhi na hindi mamatay. May pagkamataro na hindi mamansahan. Kag may kalino na hindi matukad. Ini mga benepisyo nga nabato namon tungod sa amon nga pagtuo sa kay Kristo Jesus nga amon Ginoo kag manluwas. Kag kabay pa man Lord nga ini nga mga pulong magapabilin sa amon pamunawna kag maghatag sang confidence sa amon kag naga-strengthen kag amon nga mga espiritu kag amon kagipusoon na ining mga pulong mo Lord kamaturan kag way nagakambyo way nagabalhin ang ining nga mga kamaturan. May mga benepisyo kami nga nakuha kay Kristo Jesus sa liyon nga nagtuo kami. Kag kabay Lord nga ining amon nga kabuhi mangin meaningful, mangin purposeful nga kabuhi. Nga ang nabilin kang among nga kabuhi ihalad namon, ihatag namon sa Ginoo. A good Lord nga mangin satisfactory, may magkaroon ng satisfaction kang fulfillment ang among nga kabuhi nga nagapagamit kami sa nabilin namon nga kabuhi. Way kami nakaibalo, Lord, sa kabuhi namon ikaw lamang ang nakabalo sini. Nagapasalamat kami sa imo nga bugay nga padayon nga ginapabakyag sa amon. Ang imo nga bugma kaluoy nga nagapadayon sa amon tanan. Ang amon pangamuyo Lord, kami nga makanakan nimo sa una ang amon kabuhi nagapangabuhi sa makasasala nga pagpangabuhi. Kag waay kami nakaibalo sa amon padulungan. Ang pagpasalamat kami sa pulong mo nga gipabugtaw mo kami sa kamaturan kag karon Lord, hindi na kami magbalik sa amon daan nga kinugali, guyag na kami magpangabuhi sa panimagpo.
Agod Lord nga magamit mong kabuhi namon. Kag ara na kami sa malinong kag matawhay nga kayutangan. Kay ikaw ang nagabag-o kang kabuhi. Pariyo dito sa kabuhi sa isa ta minyak o gadara. Nga ginbaylo mong kabuhi nga gin ayo mo siya. Kag subong man sa mga tao nga mga makasala like Zacchaeus and adulterous woman nga ginpatawad mo ginbaylo mong kabuhi. Tura namon Lord ginasaraduhan ang tsansa kag oportunidad sang pagpanibago sang kabuhi. Gina-welcome namon ang imong nga buli nga buligi kami nga magtalikod sa mga bagay na dapat namon talikdan kag magpanibago sang kabuhi kag mag-alagad sa Ginoo. Salamat Lord kami nga mga katawhan nimo sa sining nga iglesia. Salamat sa ginbag-o mga kabuhi kag luyag kami karon nga magpanahin na kami sa pag-alagad sa inyo. Salamat pagka subong man sa mga alagad ni mga iban nga makasimbanan ka mga tumulo kapadayon nga magabulik man sa ila gamita sila sa imo nga mga bulaton. Salamat sa sining ation kag salamat sa amon nga fellowship sa sining nga mga pulong mo kaupod sa amon nga mga viewers sa amon nga live stream. Lord salamat sa ilang pagsalig sa imong pulong nga nangin padayon sila sa pamalandong sining amon nga pagkuhanan sa imong nga pulong sining adlaw. Ikaw ang magapakamayo man sa ila, matagmayo nga lawas sa ilang mga pamilya. Kagabay mo ang pulong mo, amo gid ang maga-strengthen sa ila, maga-comfort sa ila. Kundiin man sila nga mga pungsod, din sila nga mga lugar. Salamat sa mga viewers namon, nakita namon Lord ang ilang mga pinadayonon nga tutok sining amon nga pagmalandong sa imong nga pulong. Salamat sa ila sa sining adlaw. Kag iniamon nga pagpangamuyo in Christ's mighty name. Amen and amen. Good morning, everyone. Okay. Sige. Thank you again. Again, God bless us all. God bless everyone. God willing, sa next week, ano gihapon kita. Praying lang sa akon sa subong adlaw, Lunes and Martes. Kaya kami nga pagtilikon sa amon nga alma mater dito sa amon man nga church hall. Kaya salamat man sa invitation sa among simbahan sa akon dito sa ilang event. Okay? Sige, mag-aarap po. Kanta kita sa akong pagtapok. Pray. Pray kita sa ano ka. Ganyan lang. Kita sa hymn number 114, Blessed Assurance yan. Blessed Assurance. Blessed Assurance, Jesus is mine. Kanta kita. Ready? Sing. Blessed Assurance, Jesus is mine. All of the full divine, heirs of salvation, parties of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior. This is my story, this is my song, my Savior. Perfect salvation, perfect delight, visions of righteousness, angels descending, bring from above. Eagles of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song,
Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect salvation, all is at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, building its goodness, its love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Thank you and good morning everyone. God bless everyone. Magtatapok nito sa pagpangamuyo. Pwede na ito matapanabay kay Ma'am Rose. Ma'am Rose, pwede ka. Sige. Okay, magkatindog kita tanan. Okay, Ay, mo Diyos, ay kami naman damay. Salamat po, Lord. yes. Maupod namin yung kasalbaan. Praise the Lord. Tulong sa pinagalipan sa amin. Yes. Mahalingin mo. May matulungin sa inyo. Yes. Wala ka din ginuos mo na yung tao. Oo, Lord. Madamo kami ng mga ginaayon sa iyo. Madamo ang mga nagayon mo sa amon ang pag-thank you so much, Father, for your protection and provision dito sa Lord ng mga salamat din na ginatubigan kami. Binabantayan mo kami ang tutulong ako at ang bulan mo kami. Salamat din ikaw. Wala din ang kaya nagpapagbayan sa amin. Wala sa nakatulong sa amin. Tulong kami. Ipain mo Ginoo sa mga kalimutan. Yes. At saka, paabot kayo sa dalawang ako sa tiyan. Ang mga tao daan dati, kilala mo sa Lord, ang among mga ang dati kami din sa kahit sa mga trouble, kaya ang among mga salamat sa mga ito niya din ang pato ito kami Ginoo ya araw-araw rin ang kalipay sa iyo salamat sa kay Pastor Pares kagay mo kay sa iya Ginoo sa panimalay ko Ginoo sa ina magtutulong Ginoo sa pag-imo sa inyong buhay. Salamat sa mga kabuhay. Kailangan na yung isang bulgin na ulamon ng mga kabuhay. Nalagyan ko ginamit sa iyo ang aming mga kabuhay. Jesus name. Amen. Okay, berpanggilan. Okay, mayroon kita nga kuan prayer meeting. And